Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala or sumusunod sa mga tradisyon mga bossing ko ng mga malas at swerte? Dapat po mga bossing ko, alam po natin ito dahil napaka-importante ng unang pasok ng buwan, yung January 1 mga bossing ko sa buhay po natin. Kasi sabi po nila, kapag nakagawa ka ng hindi maganda sa unang araw ng pasok ng taon, ay mangyayari ito sa inyo or mamalasin ng buong taon. Yun po ang sabi po nila. Kumbaga, wala namang masamang sumunod mga bossing ko sa mga ganito, lalo na kung ikaiigi naman po natin. Kung tayo mamalasin, ay di mainam, makaiwas po tayo sa kamalasan, di ba mga bossing? Pero iba't iba ang opinion ng tao. Nasa inyo kung kayo po mga bossing ko ay naniniwala sa ganito. Pero ito po mga bossing ko ay isa rin sa mga ginagawa rin po namin. Na tunay naman na pagdating sa usapin ng kasaganahan ay magiging masagana ang pamumuhay mga bossing. At ito naman ay tuturo ko rin sa inyo pagdating sa usapin ng kalusugan. Ito, medyo nag-jump ako dyan sa kalusugan noong isang taon kasi nga po, parang ang focus ay tungkol nga po sa kasaganahan. Yan, Clara. Ngayon, lulubos-lubusan na natin, todo-todo na natin kung gusto nyong sumabay sa mga gantong mga pampaswerte. At ito po ay mula nang ginawa po namin, sumabay kami sa mga ganito, ay ang laki ng mga pinagbago. Talaga namang magiging masagana ang pamumuhay. Ngayon po mga bossing, unang-una, January 1, wag na wag kang maglalaba. Kasi sabi nila, yung kumapit na swerte sa inyo, kapag naglaba kayo, parang itinataboy nyo yung swerte. Maaaring mataboy ang swerte kapag naglaba po kayo ng mismong January 1. At sabi nila, hanggang January 2 pa nga daw po ito. Kumbaga, 31, maglaba ka na. Tapos sa hapon, likumin nyo na ito para hindi maanuhan ng, di ba, pag sabi nila, huwag kang iiwan ng sinampay sa gabi dahil maaaring kakapitan ito ng mga bad spirit. Kaya, huwag kayong mag-iiwan ng damit ninyo, lalo na yung mga salawal sa gabi, mga bossing. Kaya dapat po, likumin nyo na yan pagdating ng hapon. Nakalikom na. Kaya maglaba ka na ng 31 ng umaga para sa 31 ng hapon, malikom nyo na mga bossing. Yan, bawal na bawal maglaba mula 1 hanggang 2 mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, bawal na magtambo, maglinis. Kasi itinatapon nyo daw po or itinataboy ang blessing. Yung pumasok na blessing sa inyo, ganun din sa loob ng inyong tahanan. Kapag yan po ay tinambunin nyo, itinataboy daw po ninyo. Kaya mas mainam, sabi nila, mula 1 hanggang 5 araw, napakatagal nun, di ba mga bossing? Kumbaga, para sa akin, susundin ko lang, mula 1 hanggang 2. Yun, kasi lalo tayo, hindi naman tayo sanay na madumi, malikabok. Pero sabi nga nila, bawal nga po. Nasa inyo po yan. Kung kaya po ninyo mula 1 hanggang 5 mga bossing. Ganon din po, napakaswerte ng magsuot ng mga bago, ng mga bagong damit. Ngayon, lalo na rin daw po ang sapatos. Pero yung sapatos, huwag kang bibili sa unang araw. Kaya dapat, mga bago sumapit ang bagong taon, may bago ka ng sapatos or stepin. Kasi yan yung ginagamit natin sa araw-araw. Yan. Kaya, pinaka-importante, lalo daw sa Chinese, ang sapatos ay bago, mga bossing. Kaya maglaan ka na ng bagong sapatos, bago sumapit or stepin, na susutuin ninyo sa auno. Huwag ka daw bibili ng ganyan kasi, di ba, shoe. Parang yung shoes, parang ang dating shoe, parang pagtataboy, yan. Kaya maaaring mataboy daw ang swerte kapag ikaw ay bumili ng sapatos sa mismong January 1. Kaya kung may mga bago kayo, ipunin nyo na yan at sa mismong January 1, saka nyo susuotin. Siyempre, bawal na bawal din mga bossing ko ang mangutang sa mismong araw ng January 1. Dahil maaaring buong taon ka na kapos sa lahat, like kang mangungutang. Yan, paghihirap ang dulot. Kaya mas mainam mga bossing ko na huwag kang mangungutang. Kung ikay mangungutang ka na sa mga panahon ngayon, huwag lang sa January 1. Ayan, gwapo nga ng buong taon ka na taghirap
buong taon ka na mangungutang. At syempre, huwag ka rin magpapautang. Diyos ko po, nung isang taon ay may nangungutang, huwag kang mangungutang, huwag mong tangkain kapag ka malas, huwag mong subukan. Kasi kung testing lang, ay naku, hindi magiging totoo yan. Ay magiging totoo yan ng buong taon na mangungutang ka. Yan po ay huwag mong tatangkain na kahit biro-biro na mangungutang ka ng January 1, mga bossing. Huwag kang mag-testing ng pangit. Kasi ako ganun. Nag-testing ako kasi hindi ako naniniwala kapag hindi ko nasusubukan. Kaya ang ginagawa ko, testing. Nako mga bossing, ang pangit na nangyari. Kaya huwag niyo kong gagayahin. Kapag ka pangit, huwag nang subukan. Pag maganda, subukan niyo mga bossing. Ganon din po mga bossing ko. Pero pwede kang bumili. Pwede kang bumili ng mga ibang bagay. Kasi sabi nila, kapag bumili ka, parang isang taon ka na may pambili. Ayun. Halimbawa, bibili kayo ng pampaswerte. Di ba? Siyempre, bili kayo ng pampaswerte kasi para swerte ng buong taon para kayo po ay may pambili. Yun. Huwag lang yung sapatos. Yan ang pinakamalas. Kapag bumili ka ng sapatos ng mismong January 1, mga bossing. Huwag kang bibili ng ganon. Ganon din po sa January 1, huwag kang yung magbubuntong hininga. Bawal po yun. Ako, napakamalas. Meron ako kakilalang ganyan. Ako iyamot na iyamot. Kapag kaharap pa ako, biglang magbubuntong hininga. Sinisita ko kapag ganon ako huwag. Lalo na pag Monday, yan, Monday, malulunisan. At lalo na ang unang pasok ng taon. Huwag kang magbubuntong hininga. Huwag din po na daing ng daing. Nako, isang taon ka na naman dadaing. Huwag, basta yung mga pangit na gawi, huwag gagawin. Kasi isang taon kang magiging ganun. Kung ikaw ay may karamdaman, kaya ako talagang pinagpe-pray ko mga bossing, kung gumaling na po ako ng tuloy-tuloy, medyo hilo pa rin, pero mas okay na yun sa dati. Dahil masama ikaw ay aabutan ng karamdaman ng auno pa, baka ikaw ay isang taon na may karamdaman. Paano na lang yun talagang mga nakahiga, yung talagang matagal na may karamdaman. Huwag kang magpapahiga-higa sa January 1 para gumaling ka ng sa buong taon na ikaw ay walang sakit. Hindi ka pahiga-higa. Kailangan nakaupo ka lang, makipagbanding ka sa family, doon ka sa salas, huwag ka sa kwarto. Huwag kang maglalagay sa kwarto sa January 1. Huwag kang pahiga-higa. Mag-enjoy, makipagkwentuhan, ganon, para isang taon na mag-enjoy, makipagkwentuhan. Or kung may kakayahan, marami kayo, magpa-games ka sa mga kasamahan po ninyo dyan sa bahay, sa mga bata, para malibang. At saka pag halimbawa naman, mga bossing ko, halimbawa, ikaw ay may negosyo. Sa January 1, magbubukas ka para isang taon na bukas ang tindahan. Kasi ganun ako dati. Ito, ma-share ko lang mga bossing. Ako po mga bossing ko ay may tindahan dati sa palengke, yung sa palengke na lang. Ganon, maraming pagkakautang, tinatakasan. Tinamad ako mga bossing ko. Pero yung mga nakalipas na taon, hindi ko tinatakasan. Kawikaan ko, ay nako, January 1 naman, magbubukas ako mga bossing, kahit may maniningil pa rin kahit January 1. Naniningil pa rin para sila, kasi may pamahiin din po yan, negosyo nila yon. Maniningil sila ng January 1 para buong taon na mayroon silang masisingil at tuloy-tuloy ang negosyo. Ganun po yun. Ganun din sa negosyo natin. Nagsarado ako kasi kawikaan ko, January 1, pahinga naman ako. Alam niyo po ba, yung taon na yon mga bossing ko, yung taon na yon, nagsarado rin kaagad ako. Hindi pa natapos ang taon mga bossing, mga January, mga April, close na kaagad kasi nga po, parang hindi na nakaya dahil wala talaga na ang benta mga bossing. Kaya kahit ikaw ay may bayarin, magbubukas ka ng negosyo sa January 1 para open ka ng buong taon, hindi kayo talagang totaling mabankrupt mga bossing. Tapos, ano pa ba? Ayun, bawal magtapon ng basura. Huwag kang magtatapon muna ng basura ng January 1 hanggang January 2. Hayaan nyo lang muna dyan kasi sabi nga po nila, itinatapon ang swerte. Yung mga pumasok na swerte ay matatapon. Tapos, maghagis ka ng barya sa January 1 kasi yung kalansing nito ay nagtatawag ng swerte, nagtataboy ng mga kamalasan. Huwag mo muna itong pupulutin. Mas mainam, nakakalat po yung wealth. Tapos pulutin nyo na lang ng siguro mga January 3 na. Hayaan nyo lang po siya. Itaboy-taboy nyo sa mga sulok yung kung naaapakan. Kasi mas maganda sa mga sulok-sulok na hindi naaapakan. Tapos kung magpapagawa ka ng doormat, huwag kang magpapagawa ng doormat na may ipilido ninyo. Halimbawa, yung doormat, kalagay ay Pagyo. Tapos,
nakalagay yon doon sa may main door ninyo, tapos inaapak-apakan. Alam nyo po ba, yung mga special na ganyan, mga pangalan natin, mga diploma, birth certificate, tapos yung mga ganyan pangalan natin, mga importanteng yan po ay itinataas at hindi po yan inaapak-apakan. Kapag po yung inaapak-apakan, yan po mga bossing, like idadaw ng kapwa. Hirap at hirap lagi ang mararanasan, mga bossing. Tapos, ayun po, isa yan sa mga sikreto. Kaya dapat yung mga birth certificate ng ating mga anak, mga diploma, mga importanteng bagay, yung mga unang gupit ng buhok, unang gupit ng kuko, yung mga ganon, yan ay inilalagay sa matataas para tagumpay sa buhay para sa buong pamilya, sa ating mga anak at para rin po sa atin. Pati yung mga titulo, yung mga ganon, yung mga importanteng yan, mga bossing, yung mga napupundar, yung sabi ko nga po sa inyo, yung mga bag natin, wallet natin, sa matataas na lugar at huwag po sa lapag. Huwag nyo ilalagyan dahil ubos na ubos ang pera. Ganon din po yung ating mga kaperahan, mga bossing ko, huwag nyo ilalagay sa hapagkainan ko sang kanakain, maglagay kayo sa center table na nandun lahat yung wealth para hindi ubos lagi ng ubos ang pera, mga bossing. Dahil nga nagkaroon ako ng vertigo, yung ginawa ko na wealth na mangkok ay napalagay sa lamesa, lilipat ko yun sa center table. Dapat yun sa center table at hindi sa hapagkainan. Yan po, mga bossing ko, ang proven na mga pinagagawa namin, mga bossing ko, na nagdulot ng maraming blessing. Kaya kung kayo po naniniwala at total naman ay wala namang masamang maniwala sa ganyan, subukan nyo po yan at magdudulot po yan ng swerte. Kaya kung kayo pinaniwala at nasyo po yung gawin, mga bossing, ay siya, mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.